May mga tao sa buhay natin na parang liwanag sa umpisa, nakaka-inspire, nakakatawa, parang gusto mong makasama palagi. Pero habang tumatagal, mapapansin mong may kakaiba. Parang bawat salita nila may kasamang pangako, pero bihira mong makita na tinutupad nila. Minsan naman parang maayos at mabait sa harap mo, pero pag wala ka na, ibang usapan na. Sa panahon ngayon, mahirap nang magtiwala. Kasi hindi mo alam kung sino ang totoo at sino ang marunong lang magpanggap. Lalo na kapag sanay kang tumulong, sanay kang magbigay, sanay kang umintindi. Madali kang maloko kapag mabuti kang tao kasi naniniwala kang lahat ay kasing totoo mo. Ang totoo, ang tiwala ay parang salamin. Kapag nabasag na, kahit anong dikit, hindi na siya kasing linaw ng dati. Kaya kailangan nating matutong kilalanin kung sino ang karapat-dapat. Sa video o kwentuhan na ito, pag-uusapan natin ang 6 na uri ng taong hindi dapat pagkatiwalaan ayon sa karunungan ng Stoic philosophy at sa paliwanag ng psychology. Ang layunin nito ay hindi para husgahan ang mga tao, kundi para protektahan ang sarili mo. Dahil minsan, kailangan mong tanggapin na hindi lahat ng tao ay dapat mong bigyan ng access sa puso mo. Una, ang taong puro salita pero walang ginagawa, lahat tayo may kakilala na ganito. Yung tipo ng tao na laging may magandang plano, laging may sinasabi, laging ako bahala dyan, pero pag dumating na ang oras ng aksyon, biglang wala. Pre, tutulungan kita. Bro, ako na bahala dyan. Pero pag kailangan mo na talaga biglang may dahilan, biglang busy, biglang naglaho. Sa Stoic philosophy, may simpleng prinsipyo si Epictetus. Don't explain your philosophy, embody it. Ang ibig sabihin, hindi mo kailangang ipaliwanag kung anong klaseng tao ka. Ipakita mo na lang sa gawa. Kasi sa dulo, walang silbi ang mga salitang magaganda kung hindi mo kayang ipatupad. Ang ganitong tao, kadalasan ay gustong magmukhang maaasahan kahit hindi pa nila pinapatunayan. Sa psychology, tinatawag itong self-enhancement bias. Ito yung tendency ng isang tao na isipin at ipakitang mas magaling o mas maaasahan siya kaysa sa totoo. Gusto nilang marinig na sila ang go-to guy kahit wala pa silang pruweba. Kung minsan, ginagawa nila ito hindi dahil gusto kanilang lokohin, kundi dahil gusto lang nilang makaramdam na mahalaga sila. Validation. Parang gustong marinig na buti na lang nandyan ka kahit hindi naman talaga sila nakatulong. Ang problema, kapag binigyan mo sila ng tiwala, mapapagod ka kasi puro expectation ang ibinibigay nila pero wala kang nakukuhang resulta. Ang mas masakit pa, ikaw ang mapapagkamalang demanding kapag nagtanong ka kung kailan nila gagawin ang ipinangako nila. Ang mga Stoic ay naniniwala na ang integridad ay nakikita sa consistency ng gawa. Hindi kailangan ng palakpak, hindi kailangan ng audience. Ang mabuting tao gumagawa kahit walang nakatingin. Kung gusto mong malaman kung sino ang totoo sa paligid mo, obserbahan mo kung paano sila kumilos kapag walang nakabantay. Yung tahimik pero gumagalaw, yun ang mapagkakatiwalaan. Pero yung maingay pero walang output, iyan ang dapat mong bantayan. Minsan, ang mga ganitong tao ay hindi naman masama, pero hindi rin sila dapat lapitan sa mga bagay na mahalaga. Kasi kapag dumating ang oras ng pangangailangan, kadalasan ikaw lang din ang maiiwan. Kaya kung may kakilala kang laging puro salita pero walang gawa, huwag kang magalit, pero huwag ka na ring umasa. Hindi mo kailangang masaktan ulit para matuto. Pumili ka na lang ng mga taong tahimik pero totoo. Pangalawa, ang taong feeling laging biktima. Ito yung klaseng tao na parang may sariling teleserye araw-araw. Laging may kalaban, laging may dahilan, at laging kawawa. Kapag may mali, kasalanan ng iba. Kapag may hindi gumana, malas lang daw talaga. Kapag pinayuhan mo, biglang sasabihin, hindi mo kasi naiintindihan yung pinagdadaanan ko. Sa una, maaawa ka. Lalo na kung mabait kang tao at natural sa'yo ang tumulong, iintindihin mo. Pero habang tumatagal, mapapansin mong paulit-ulit lang ang eksena. Parehong reklamo,
parehong dahilan at pareho ring resulta. Wala pa ring pagbabago. Sa psychology, tinatawag itong victim mentality. Ito yung mindset na naniniwala ang tao na siya ay palaging biktima ng sitwasyon. Para bang wala siyang kontrol sa buhay niya at ang mundo ay laging laban sa kanya. Minsan ginagamit ito ng tao bilang defense mechanism. Mas madali kasing magturo kaysa umamin. Mas madali ang sisihin ng ibang tao kaysa tanggapin na ikaw din ang dahilan ng problema mo. Sabi ni Marcus Aurelius, "You have power over your mind, not outside events. Realize this, and you will find strength." Kung iisipin mo, sobrang simple pero sobrang lalim. Hindi mo kontrolado ang mga nangyayari sa paligid mo, pero kontrolado mo kung paano ka magre-react at doon mo makikita kung gaano ka kalakas. Ang taong may victim mentality ay kabaligtaran ng stoic. Habang ang stoic ay natutong tanggapin at harapin ang hirap, ang taong biktima ay gustong takasan ito. Ang stoic ay nagtatanong, ano ang kaya kong gawin ngayon? Pero ang taong biktima ay laging nagtatanong, bakit ako? Kapag nakisama ka sa ganitong tao, mapapansin mong unti-unti kang hinihigop ng negatibong enerhiya. Ang dating positibo mong pananaw sa buhay, nagiging reklamo na rin. Ang dating kaya mong problema, biglang pakiramdam mo hindi mo na rin kaya kasi ang victim mindset ay nakakahawa. Ang mga stoic ay naniniwala sa konsepto ng responsibility. Sila ay naninindigan sa ideya na kahit hindi mo ginusto ang nangyari, may kapangyarihan ka pa ring pumili kung paano mo haharapin ito. At doon nagiging matatag ang isang tao. Kaya kung may kakilala kang ganitong klaseng tao, tulungan mo kung kaya mo. Pero huwag mong akuin ang problema nila. Hindi mo kailangang buhatin ang bigat ng taong ayaw tumayo. Makinig ka, oo. Magbigay ng payo pwede. Pero kung paulit-ulit na lang silang umiikot sa parehong reklamo, minsan ang pinakamatinding tulong ay hayaan silang matuto sa sarili nilang hirap. Kasi ang totoo, walang taong hindi kayang magbago. Pero hindi mo pwedeng pilitin ang pagbabago sa taong mas gustong maging biktima kaysa maging matatag. Ang stoic mindset ay simple, tulungan mo kung kaya, pero huwag mong hayaang ikaw ang malunod. Huwag mong hayaang mawala ang kapayapaan mo sa gulo ng iba, kasi minsan yung awa mo ang nagiging dahilan ng pagod mo at yung tulong mo ang nagiging dahilan kung bakit hindi sila natututo. Kung gusto mong mapayapa ang buhay mo, piliin mong makinig ng may malasakit, pero matuto ka ring magtakda ng hangganan. Pangatlo, ang taong mabait kapag may nakatingin, may mga tao na parang mabait sa lahat ng oras. Pero kapag mas kilala mo na, mapapansin mong may pattern. Mabait lang sila kapag may nakakakita. Kapag may audience, todo effort sa kabaitan. Pero pag wala nang nakatingin, parang ibang tao na, parang switch na biglang pinapatay ang pagiging mabuti. Kapag kailangan ng tulong sa harap ng iba, sila ang unang nag-volunteer. Pero kapag hindi na visible ang sitwasyon, biglang wala na. Hindi mo na maramdaman ang sinasabing kabaitan. Sabi ni Seneca, "The reward of a good deed is to have done it." Ang ibig sabihin, ang tunay na kabutihan ay hindi naghihintay ng papuri, hindi kailangang makita ng iba, hindi kailangang may kamera. Pero sa panahon ngayon, ang bait ng iba ay parang scripted performance. Marami ang nagiging mabuti dahil gusto nilang magmukhang mabuti, hindi dahil gusto nilang maging mabuting tao. Sa psychology, tinatawag itong impression management. Ito ay kapag ginagawang instrumento ang kabutihan para mapaganda ang imahe, parang social performance. Gumagawa ng tama pero may hidden motive. Kapag may chance na makuha ang atensyon, nagiging super kind. Kapag wala na, cold and detached. Makikita mo ito araw-araw, lalo na sa social media. Yung mga post na puro spread love and kindness, pero sa likod ng screen, marites pala. Yung mga todo share ng Bible verses pero unang naninira ng kapwa kapag nagkamali. Yung mga magaling magpayo pero hindi marunong tumingin sa salamin. Ang kabaitan nila ay parang costume, sinusuot lang kapag may audience. Ang Stoics ay naniniwala na ang tunay na kabutihan ay consistent.
Hindi kailangan ng recognition. Hindi kailangang makita ng mundo. Ang ginagawa mo ay base sa tama, hindi base sa atensyon na makukuha mo. Kapag totoo kang mabuting tao, hindi mo kailangang ipaliwanag. Ramdam ka ng mga taong nasa paligid mo. Kung may kakilala kang ganitong klase ng tao, obserbahan mo. Madalas silang may magandang dila pero mahina sa gawa. Mabait sa harap pero may tinatagong ego sa likod. Ang ganitong tao ay delikado pagkatiwalaan kasi hindi mo alam kung sino talaga sila. Ang ipapakita nila sa harap mo ay ang taong gusto mong makita, hindi ang totoong sila. Kapag ganitong tao ang pinagkatiwalaan mo, madalas kang maiwan sa ere. Kasi ang intensyon nila ay laging nakabase sa kung anong makukuha nila sa sitwasyon. Kung wala ng kapalit, wala na rin ang kabaitan. Ang Stoic philosophy ay nagtuturo ng konsepto ng virtue for its own sake. Ibig sabihin, ginagawa mo ang tama dahil tama ito, hindi dahil gusto mong makuha ang respeto ng iba. Kung ang kabaitan mo ay nakasalalay sa atensyon ng tao, hindi ka talaga mabuti. Performer ka lang na bihasang umarte. Kaya kung gusto mong maging matatag, piliin mong makisalamuha sa mga taong tahimik pero totoo. Yung mga taong tumutulong kahit walang nakakakita. Yung mga taong hindi kailangan ng spotlight para gumawa ng tama. Kasi sa dulo sila ang mga taong consistent. Ang kabutihan nila ay hindi nakadepende sa mata ng tao kundi sa prinsipyo nila. Ang mga Stoic ay hindi nagpo-post ng kabutihan nila kasi para sa kanila sapat na ang kaalaman na ginawa mo ang tama. Walang kasamang yabang, walang kasamang kamera. Ang kabutihan ay hindi para ipakita kundi para isabuhay. Kaya kung may taong masyadong conscious kung sino ang nakakakita sa kabutihan nila, magduda ka. Kasi ang tunay na kabaitan ay hindi nasusukat sa aplauso. Nasusukat ito sa ginagawa mo kapag walang nakakakita. At sa panahon ngayon na halos lahat gustong magmukhang mabuti online, ang mga tunay na mabubuting tao ay madalas tahimik. Hindi sila maingay pero mararamdaman mo ang presensya nila. Hindi nila kailangang magpaliwanag kasi ramdam mo sa kilos nila ang respeto, malasakit at totoo nilang puso. Kung makakita ka ng taong ganito, huwag mong pakawalan kasi bihira na ngayon ang mabuting taong gumagawa ng tama kahit walang nakakakita, at bihira rin ang taong totoo kahit walang kamera sa harap niya. Pang-apat, ang taong hindi marunong magtago ng sekreto. May mga tao na kapag sinabihan mo ng bro, huwag mong ikukuwento ha. Automatic na may maririnig kang, oo naman, ako pa. Pero kinabukasan, buong barkada na ang may alam. At minsan pa, nadagdagan pa ng mga detalye na hindi mo naman sinabi. Parang may sariling creative editing. Ganito ang klasing tao na hindi marunong magtago ng sikreto. Hindi dahil gusto kanilang ipahiya, kundi dahil hindi nila alam ang halaga ng katahimikan. Sa psychology, tinatawag itong social currency. Para sa ganitong tao, ang impormasyon ay parang pera. Kapag may alam silang exclusive, pakiramdam nila mas mahalaga sila. Para bang may kapangyarihan silang hawak dahil sila ang source ng balita. Minsan, hindi nila sinasadya. Gusto lang nilang maramdaman na may ambag sila sa grupo, kaya kung anong alam nila, agad nilang binibitawan. Pero delikado ang ganitong ugali. Kasi kung kaya nilang ipagkalat ang sikreto ng iba sa harap mo, ano ang garantiya na hindi nila ipagkakalat ang sayo kapag ikaw na ang topic? Kapag may ganitong tao sa paligid mo, tandaan mo na hindi lahat ng tahimik ay mapagkakatiwalaan. Minsan, mas tahimik pa nga ang chismis bago pumutok. Sabi ni Epictetus, we have 2 ears and 1 mouth so that we can listen twice as much as we speak. Ibig sabihin, mas dapat kang makinig kaysa magsalita. Ang taong marunong manahimik ay tanda ng maturity at respeto. Kasi ang mga bagay na sinasabi sa iyo ng palihim ay hindi mo pag-aari. Responsibilidad mo yon. Ang problema sa mga taong hindi marunong magtago ng sikreto ay madalas nilang ipinagpapalit ang tiwala ng tao sa pansamantalang kasikatan.
Yung tipong gusto lang nila maging relevant kahit kapalit ay reputasyon ng iba. Ang mas masakit, kadalasan sila pa yung nag-aastang mabuting kaibigan. Pero sa totoo lang, sila rin yung dahilan kung bakit nagkakagulo sa grupo, sa pamilya o sa trabaho. Ang Stoics ay naniniwala sa halaga ng diskresyon. Hindi lahat ng alam mo ay kailangang sabihin. Hindi lahat ng narinig mo ay kailangang ikuwento. Kasi minsan, ang pananahimik ay mas matapang kaysa sa pagsasalita. Ang taong marunong manahimik ay may disiplina. Alam niya kung kailan makikinig at kung kailan magsasalita. Kung minsan, mas mainam na piliin mong maging tahimik kahit alam mong tama ka. Hindi dahil duwag ka, kundi dahil mas pinipili mong mapanatili ang kapayapaan kaysa manalo sa tsismisan. Kasi sa totoo lang, walang nananalo sa ingay ng mga walang filter. Ang tiwala ay parang salamin. Isang basag lang, hindi mo na mabubuo ng katulad ng dati. Kaya kung may kakilala kang hindi marunong magtago ng sikreto, iwasan mong ibigay sa kanila ang mga bagay na mahalaga. Pwedeng makipagkaibigan, oo, pero piliin mo kung anong mga bagay ang ibabahagi mo. Hindi lahat ng kausap ay dapat kabahagi sa loob ng mundo mo. Ang Stoic mindset dito ay simple. Piliin mong maging tao ng kaunting salita, pero puno ng integridad. Kasi sa panahon ngayon na lahat gustong magsalita, ang marunong manahimik ay bihira. Ang taong marunong tumahimik ay hindi tahimik dahil wala siyang alam, kundi dahil alam niyang hindi lahat kailangang sabihin. Ang katahimikan ay hindi kahinaan. Ito ay lakas. Kasi kapag marunong kang manahimik, alam mong kontrolado mo ang sarili mo. At ang taong marunong magkontrol ng sarili, hindi madaling matalo. Kaya kung gusto mong mapayapa ang buhay mo, piliin mong magtiwala sa mga taong tahimik pero totoo, yung hindi kailangan ng validation, hindi nagmamadaling magkwento, at hindi nagbebenta ng sikreto para lang mapansin, dahil sa dulo, mas mabigat ang tiwala kaysa atensyon, at mas mahalaga ang dangal kaysa views. Panglima, ang taong laging nakikipagkompetensya, may mga tao sa paligid mo na sa una parang inspirasyon, masipag, determinado at lagi kang tinutulungan. Pero habang tumatagal, mapapansin mong bawat hakbang mo ay parang binabantayan nila. Kapag may ginawa kang maganda, gagawin din nila. Kapag may na-achieve ka, gusto rin nila. At hindi dahil gusto nilang matuto, kundi dahil ayaw nilang maiwan. Sa umpisa, parang friendly competition, pero sa totoo lang, hindi sila nakikipag-unahan para magtagumpay. Nakikipag-unahan sila para hindi ka mauna. Sa psychology, ito ay tinatawag na social comparison theory. Ang ideya nito ay natural sa tao na ikumpara ang sarili niya sa iba. Pero nagiging lason ito kapag ginagamit mo ang comparison para sukatin ang halaga mo bilang tao. Ang taong may ganitong ugali ay kadalasang may insecurity na malalim. Kapag may nakita silang mas magaling, mas maayos o mas masaya, nagigising sa kanila ang takot na hindi sapat ang sarili nila. Kaya imbes na mag-focus sa sariling pag-unlad, inuubos nila ang lakas nila sa pakikipagkompetensya sa iba. Sabi ni Marcus Aurelius, "Waste no more time arguing what a good man should be. Be one." Napakasimple pero matindi ang tama. Huwag mo nang ubusin ang oras mo sa pagtingin kung sino ang mas magaling. Maging mabuti ka na lang sa sarili mong paraan. Ang mga Stoic ay hindi nakikipagpaligsahan sa iba. Ang tanging kalaban nila ay ang sarili nila kahapon. Kapag nakisama ka sa taong laging nakikipagkompetensya, mapapansin mong napapagod ka nang hindi mo alam kung bakit, kasi lahat ng ginagawa mo nagiging laban. Kapag may sinabi ka, may sagot sila. Kapag may plano ka, may gagawin silang mas malaki. Hindi para tulungan ka, kundi para ipakita na kaya rin nila. Minsan hindi mo pa nga sinasadya, pero para sa kanila, parang challenge na agad ang bawat galaw mo. Ang mga taong ganito ay hindi mo kailangang kaawayin, pero kailangan mong bantayan. Kasi habang nakangiti sila sa harap mo, sa loob nila, gusto ka nilang higitan. Hindi nila gustong sabay kayong umangat. Ang gusto nila, sila lang ang nasa taas.
At kapag nakita nilang umaangat ka, bigla silang nagiging malamig, biglang nananahimik o biglang naninira sa iba. Ang Stoics ay may disiplina pagdating dito. Sabi nila, ang tagumpay ng iba ay hindi kailanman hadlang sa sarili mong pag-angat. Kapag may nagtagumpay, matuto kang matuwa. Kapag may nagkamali, matuto kang umintindi. Dahil ang tunay na kalaban mo ay hindi yung nasa paligid mo, kundi yung nakikita mo sa salamin. Sa psychology, may tinatawag na zero-sum thinking. Ito yung paniniwala na para manalo ka, kailangan may matalo. Pero sa tunay na buhay, hindi totoo yan. Ang tagumpay ng iba ay hindi kabawasan sa tagumpay mo. At kung ganun ang mindset ng tao, mapapagod siya habang buhay. Kasi lagi siyang nakatingin sa labas, hindi sa loob. Kaya kung may kakilala kang laging gustong makipagpaligsahan, obserbahan mo na lang. Hindi mo kailangang makipagtalo o makipagsabayan. Kasi kapag pinatulan mo, bumaba ka na rin sa antas ng laro nila. Ang Stoic mindset ay malinaw. Huwag kang makipagkumpetensya, mag-improve ka lang araw-araw. Kapag ginawa mo yan, natural na iiwanan mo ang mga taong puro inggit. Hindi dahil gusto mong iwanan sila, kundi dahil mas pinili mong lumago habang sila ay natrap sa comparison. Ang taong laging nakikipagkompetensya ay hindi masamang tao, pero sila yung mga hindi marunong makakita ng halaga sa sarili nila. Kaya ang tanging paraan nilang maramdaman na magaling sila ay kapag may natatalo silang iba. Pero ang problema sa ganitong mindset, walang katapusan yan. Kasi kahit gaano pa sila kagaling, laging may mas magaling pa. Ang Stoic wisdom ay nagtuturo ng humility. Kapag marunong kang tumingin sa sarili mong kakulangan at tanggapin ito, wala kang dahilan para mainggit. Ang kalmado mong kumpiyansa ang pinakamalakas na sagot sa mga taong insecure. Ang tahimik mong pagsusumikap ang magpapatunay ng halaga mo, hindi ang pagsigaw ng achievements mo. Kaya kung may taong ganito sa buhay mo, huwag mong hayaan na sirain nila ang focus mo. Magtrabaho ka lang sa sarili mong bilis. Gawin mo ang tama kahit walang nakakakita. Ang resulta mo ang magsasalita para sa iyo. Huwag mong ubusin ang lakas mo sa mga laban na hindi naman kailangan. Dahil sa dulo, ang tunay na tagumpay ay hindi sa dami ng kalabang tinalo, kundi sa dami ng pagkakataong pinili mong hindi sumali sa laban na walang saysay. Panganim, ang taong walang paninindigan. Ito na siguro ang isa sa mga pinakamasakit na klase ng tao na makasama sa buhay. Yung mga walang paninindigan, sa una parang kakampi mo. Mabait, supportive, parang solid. Pero sa oras ng gulo, sila yung unang nawawala. Sila yung tipong kung sino ang kausap, yun ang sinasang-ayunan. Kapag ikaw ang kaharap, oo sila sayo. Pero pag ibang tao na ang kasama, biglang nag-iiba ng tono. Wala silang sariling paninindigan, wala silang backbone. Kapag ganitong klasing tao ang nakasama mo, mahirap. Kasi hindi mo alam kung kailan kanila ipagtatanggol o kailan kanila iiwan. Ang paninindigan nila ay parang hangin, kung saan malakas, dun sila. Ang gusto lang nila ay makasiguro na hindi sila maiiwan o mapag-initan, kaya nakikisang-ayon na lang sila sa lahat. Sa psychology, madalas ganito ang mga taong may fear of rejection. Gusto nilang magustuhan ng lahat, kaya isinasakripisyo nila ang sarili nilang prinsipyo para lang mag-blend in. Takot silang mawalan ng koneksyon o approval, kaya kahit alam nilang mali, tatahimik na lang sila o kakampi sa may impluensya. Sa totoo lang, hindi sila masamang tao, pero dahil sa takot nila, nagiging mahina silang moral compass. Sabi ni Seneca, "He who is brave is free." Ang tapang daw ay kalayaan. Kapag marunong kang manindigan sa tama kahit mahirap, doon ka lang nagiging tunay na malaya. Kasi wala ka nang inaalala kung sino ang masaya o galit sa iyo. Basta alam mong tama ang ginawa mo. Ang mga taong walang paninindigan ay bihirang maramdaman ang ganitong kalayaan. Kasi lagi silang nakakulong sa takot na mawala ang approval ng iba.
Ang Stoics ay nagtuturo ng konsepto ng courage as a virtue. Hindi lang tapang sa labanan, kundi tapang sa prinsipyo. Tapang na humarap sa katotohanan kahit hindi komportable. Tapang na magsabi ng totoo kahit walang sumusuporta. Kapag ganito ka, hindi mo kailangan ng maraming kakampi kasi sapat na ang respeto sa sarili mo. Kung nakasama mo na ang ganitong tao, siguradong alam mo yung pakiramdam ng biglang iniwan. Yung akala mo kakampi mo, pero sa oras ng totoo, tahimik lang sila. O minsan pa, sila pa ang unang bumitaw. Masakit kasi akala mo solid kayo. Pero sa totoo, hindi mo lang nakita na ang loyalty nila ay nakadepende sa kung ano ang madali, hindi sa kung ano ang tama. Ang mga taong walang paninindigan ay parang mga dahon na tinatangay ng hangin. Kapag madali ang sitwasyon, nandyan sila. Pero kapag mahirap na, lumilipat sa mas ligtas na direksyon. Hindi mo sila maaasahan sa panahon ng laban kasi ang iniisip nila ay sarili nilang kaligtasan. Kaya kung gusto mong mapanatili ang kapayapaan sa buhay mo, huwag mong ilagay ang tiwala mo sa mga taong wala pang disiplina sa sarili. Ang Stoic mindset ay malinaw. Mas mabuting mag-isa pero matatag kaysa napapaligiran ng mga taong hindi mo alam kung saan tatayo. Ang loyalty na walang paninindigan ay parang bubong na walang poste. Maganda tingnan pero babagsak sa unang unos. Kung gusto mong makilala ang mga taong totoo, obserbahan mo sila kapag mahirap na ang sitwasyon. Kapag may pressure, doon mo makikita kung sino ang mananatili at sino ang mawawala. Ang tunay na tao ay hindi natatakot na tumindig kahit mag-isa. Ang peke ay laging hahanap ng crowd para magtago. Sa psychology, tinatawag itong people-pleasing behavior. Gusto nilang mapaligaya ang lahat, pero sa proseso, nawawala na sila sa sarili nila. Kaya minsan kahit mabait silang tao, hindi mo sila pwedeng pagkatiwalaan sa mahahalagang bagay. Kasi ang isang taong hindi kayang manindigan para sa sarili, paano siya maninindigan para sa iyo? Ang Stoic virtue ng integrity ay laging nakaugat sa katotohanan. Kung matapang kang sabihin ang totoo, kung marunong kang manindigan sa tama kahit hindi uso, ikaw ay mapagkakatiwalaan. Kasi alam ng tao na hindi mo sila babaliktarin kahit mahirap. Sa kabilang banda, ang taong walang paninindigan ay parang anino, nandyan lang kapag maliwanag pero nawawala kapag dumilim. Kaya kung may mga taong ganito sa buhay mo, huwag kang magalit. Pero huwag mo ring ilagay sa kanila ang mga bagay na mahalaga. Hindi mo kailangang iwasan sila, pero kailangan mong kilalanin na hindi sila babanggain ang agos para sa iyo. Kung gusto mong maprotektahan ang sarili mo, piliin mong magtiwala sa mga taong kahit hindi perfect, alam mong may paninindigan. Yung kaya kang ipagtanggol kahit walang kapalit. At kaya kang sabihan ng totoo kahit masakit. Dahil sa dulo, ang mga taong totoo ay hindi laging masarap kasama, pero sila ang siguradong mananatili sa tabi mo kapag lahat ay nawala. At yung mga walang paninindigan, sila ang unang kakalimot sa iyo sa oras na hindi ka na convenient para sa kanila. Reflection at conclusion. Kung mapapansin mo, lahat ng 6 na taong nabanggit ay may isang bagay na pareho. Kulang sila sa self-awareness. Hindi nila alam kung sino sila, kaya madalas nilang nasasaktan ng iba. Pero kung totoo tayo, minsan tayo rin ganun. Minsan tayo rin yung puro salita pero kulang sa gawa. Minsan tayo yung nagrereklamo, nagkukwento o nakikikompetensya. Pero ang mahalaga, alam nating itama kapag napapansin natin sa sarili natin. Sabi ni Marcus Aurelius, be tolerant with others and strict with yourself. Ibig sabihin, matutong umunawa sa iba, pero sabayan mo ng disiplina sa sarili. Hindi mo kailangang magalit sa mga ganitong tao, pero dapat marunong kang magtakda ng hangganan. Hindi lahat dapat pumasok sa buhay mo. Ang tiwala ay hindi dapat basta ibinibigay. Dapat pinag-iisipan, pinoprotektahan, at binibigay lang sa mga taong may malasakit din sa'yo. Kapag natutunan mong piliin kung sino ang papasukin mo sa mundo mo, mas mapayapa ang isip mo at mas tahimik ang puso mo.
Kung marami kang natutunan sa video na to, i-like mo at mag-subscribe para sa mas maraming real talk, stoic wisdom, at life lessons na makakatulong sa'yo araw-araw. At tanong ko sa'yo, sa 6 na uri ng taong to, alin ang madalas mong nakakasalamuha? I-comment mo sa baba, gusto kong marinig yung kwento mo at tandaan mo, ang tiwala ay parang bala. Isang beses mo lang dapat gamitin, kaya siguraduhin mong tama ang tatamaan.